May nagtanong sa akin, "Hello po, manghihingi lang po sana ako ng tulong dahil may utang din po ako sa mga Ola and nakaranas din po ako ng harassment sa kanila. Nagbanta pa po na i-chat lahat ng friends ko sa FB tapos nag-send din po ng mga pwedeng ikaso daw sa akin. Ito po yung mga sinasabing po pwede daw ikaso sa kanya. I-remind kita sa mga pwede mong kaharapin. The 2016 Revised Rule of Procedure for Small Claims Case. Number 1, Article 315 of the Revised Penal Code of the Philippine Constitution, Estafa Case. Number 2, Article 315, Breach of Contract, Contract of Law. Number 3, Fraudster. Number 4, Fault/negligence, kapabayaan. Number 5, violation of contract. Number 6, abandonment of account. Alright. So, ano pa ho ba bago, no? Wala naman ho silang ibang alam gawin kundi yung pananakot or harassment lamang. Doon sa sinasabi ninyo na tinatakot kayo na kukontakin daw ho yung inyong FB friends, maaari ho talaga nilang gawin yon. Bakit po? Kasi na-access po nila yung inyong mga detalye sa cellphone niyo during the time po na in-install nyo yung kanilang apps. Ano po? So, ang na-access po nila dyan is yung inyong contact list, no? Tapos po yung mga social media accounts po ninyo, no? So, na-access din nila yon. So, pinakamagandang gawin nyo po dyan is, una is, hanapin nyo po sa sa Facebook or sa TikTok yung mga ways kung paano tanggalin yung permission, no? Hindi ko kasi forte yun or hindi ko alam kung paano gawin yun. Hindi ako ganun kaano eh. So, yung sa ano po sa Facebook, i-private nyo po yung inyong Facebook. Okay? Tapos, yung sa contact list nyo po, may way po sa kung paano nyo maaalis yung permission. So, i-search nyo na lang po sa TikTok or sa YouTube. Okay? Tapos, mainam din po, i-message nyo na yung inyong mga contact list tsaka mga friends sa FB na huwag pansinin yung gagawin pag-message sa kanila ng mga Ola. Kasi, sabihin nyo sa kanila yung totoo na nagipit kayo, nangailangan kayo ng pera, i-download nyo yung kanilang apps at nangutang kayo sa mga online lending apps. No? Hindi nyo naman alam na ma-access pala yung inyong mga detalye. Sabihin nyo yung totoo at maintindihan naman kayo ng mga kaibigan ninyo. Ano po? Tapos, regarding po dun sa mga ikakaso ninyo, halatang halata pong walang alam sa batas. Ano po? Kasi, lumalabas po dun sa kanilang message na under po ng 2016 Revised Rule of Procedure for Small Claims Cases, no? Marami pang ikaso sa inyo. Samantalang isa lang po iyon, no? Pag sinabi yung small claims, civil case po iyon, no? Iba pa ho yung Article 315 na sinasabi nila, which is estafa. Ano po? Tapos yung sinasabi ho nila na Article 315, yung breach of contract, mali po. Kasi Article 1170 of the Civil Code po iyon. So, mali-mali po yung mga inilalagay po nila. Ano po? So, kaya kaya tawag dito, hindi dapat talagang paniwalaan ng mga sisend sa atin nitong mga to, no? Kasi yung pong small claims cases, stand alone yun, small claims, no? Pangkaraniwan ho talagang isinasampang kaso, no, sa mga hindi ho nakakabayad ng kanilang utang, no, is yung small claims, no? Kung yan ho illegitimate na lending, financing, bangko, no, na hindi ho nangaharas at sumusunod ho sa batas at patakaran po ng SEC, NPC at BSP, yan, malaki po ang tsansa na kayo isampahan ng small claims. Ano po? At ito ay civil case po, no? So magkakaroon kayo ng ng mediation. Actually, pagka pinatawag ko kayo at pinag-usap po kayong dalawa at nagkasundo kayo, tapos na ho yun. Hindi na hindi na kayo papakialaman ni judge. So wag niyo ho siyang kumbaga katakutan, no? Lalo kung sinasabi nila sila magsasampa, Ola, mapakalaki yung kalokohan. Di po ba? Kaya natatawa ako pagka sila nagsasabi na magsasampa ng kaso
O, isa pa ho. Tapos yung sinasabi nilang Article 315, which is estafa. Okay, paano niya ho kayo mapapatunayan na nang-estafa kayo? Magiging estafa lang po, no, ang kaso na isasampa sa inyo kung meron ho kayong ginawang panlilinlang o panloloko. Ano ho ba yung sinasabi kong panlilinlang at panloloko sa larangan ng loan or utang? Ito po pagka nagbigay kayo ng false identity, no? Mali ho yung ibinigay niyong pangalan, mali ho yung ibinigay niyong address, no? Mali ho ibinigay niyong ID para hulaan kayo makakuha ng pera sa kanila o makapangutang. Yun ho, no? Estafa po magiging kaso niyo ron, no? Pero paano ho mapapatunayan yun? Di po ba? Napakahirap po patunayan mo. So, ang kalimitan ho talagang isinasampang kaso is small claims. Yun ho, wala nang abogado ron. Talagang yun, pagka na kompleto mo yung mga requirements na kailangan sa small claims, po pwede na kayo kagad na patatawag na ho kayo. Magkakaroon na ho ng mediation diyan. Tapos may sinasabi pa sila dito na breach of contract, no? Totoo naman po talagang nag-breach ng contract, no? Pero hindi ho siya Article 315. Siya po ay Article 1170 of the Civil Code. O di po ba halatang mali na? Hindi na inaan. Tapos meron pa rito fraudster. Tapos fault/negligence, kapabayaan. Violation of contract, abandonment of account. Anong kaso ho yun? No? Pagka ho hindi kayo nakabayad sa utang, ang mga pwedeng isampa lang ho sa inyong kaso is sum of money. O, ang sum of money po is yung sa small claims nga. Ano po? Tapos, pagka nga merong panluloko, panlilin lang, ayan, estafa po pwede. Tapos kung nagpatalbugo kayo ng cheque, BP22. Yun ho yung mga po pwede sa inyong sampang kaso. No? Tapos sa breach of contract nga ho po pwede rin. Kung ola at ola rin lang po, hindi ho nila gagawin yan. Sa bahay nga ninyo, hindi makatungtong. Magsasampa pa ng kaso. Mga duwag yung mga yan paano hindi ko sasabihin hong duwag? Anong gagawin ho pagka hindi kayo nakabayad? Di ho ba, may message kayo or tatawagan kayo, tatakutin kayo. Kung anong lumalabas na masasamang salita sa bibig nila. Kung anong pananakot ang gagawin. Diba? Kung ano pinadadala sa bahay ninyo. Bawal na bawal ho yun. Di po ba? Ako ho, ito lang lagi kong sinasabi sa inyo, no? Pagka ho kayo nangutang, kailangan ho natin bayaran yan. Kasi nakalagay ho sa ating batas, pagka tayo nangutang, kailangan natin bayaran. Maliwanag ho sa batas natin yan, no? Wala ho kayong ibang maririnig sa akin dito sa aking mga video, no? Na kundi bayaran ang inyong mga utang. Kasi po ako'y maniningil. Tsaka nasa batas ho, kagaya ng sinabi ko kanina para ho mabayaran nyo yan, mag-concentrate ho kayo dun sa kaya nyong kontrolin. Ano ho ba kaya nyong kontrolin? Kaya nyong kontrolin ang inyong isipan at ang inyong puso. Ang inyong damdamin. Huwag nyo hong patulan o huwag nyo hong isipin masyado yung mga messages na ganyan na alam nyo naman at obvious na pananakot lang at harassment. No? Mag-concentrate ho kayo sa inyong hanap buhay. No? Sa inyong pangkabuhayan. Kasi pagka nawalan kayo ng konsentrasyon, no, sa inyong hanap buhay, no, baka pati yun madamay. Saan kayo kukuha ngayon ng pantustos nyo sa inyong pamilya? Alam niyo ho ba ang gusto ng mga ola? No? Is kontrolin ang isip ninyo. No, yung para gumawa kayo ng hindi maganda. Yan ang mga gustong-gusto niya mga yan. Ito-torture ang isip ninyo. Huwag ho kayong papayag. Kasi pagka pumayag kayo na kontrolin nila ang inyong isipan, sila ho ang nanalo. No? Kahit sabihin ninyong hindi kayo nakabayad, panalo na ho sila. Di po ba? Kaya kayo ho ang mag-control sa sarili ninyo. Buhay nyo ho yan. Huwag nyong hayaan na ibang tao ang kumontrol sa buhay po ninyo. Mag-focus kayo dun sa kaya nyong kontrolin. Yung pamuhay po ninyo, yung inyong hanap buhay. Para
matustusan nyo yung pangangailangan ng pamilya ninyo. No? At makapagtabi kayo. Tapos pag nakapagtabi na kayo, bayaran nyo ng buo, one shot lang. Wag ko kayo magpaparsal. Kasi pag nagparsal ko kayo, baliwala. Wala akong mapupuntahan yan. No? Kaya bayaran nyo siya ng one shot. Tapos po, pagka nabayaran nyo na, itabi nyo yung proof of payment ninyo. No? I-scan nyo po siya. Picturean ninyo. Tapos email nyo sa kanila na bayad na kayo. Ganun ho gawin ninyo. No? Para matapos na yung nila, kalokohan. Tsaka huwag nyo nang tangkilikin. No? Kasi habang tinatangkilik nyo yung mga yan, ay hindi ho matitigil yan. Talagang yan, maglilipa na. Dapat yan, magsara na yung mga yan. Mga online lending apps na yan. Biruin nyo, napakarami yung violation Biruin nyo, hininanakaw ang detalye ninyo. Ginagamit sa kung saan. Harassment. Napakataas ng ng sinisingil nilang kung ano-ano. Di po ba? Kaya kung ako sa inyo, tapusin nyo na yung connection nyo dyan sa mga OLA na yan. Bayaran nyo na siya, tapos maghanap kayo ng side hustle nyo. No? Para hindi na kayo nanghihirap. Tapos kung gusto nyo talaga o kailangan nyo talaga manghiram, doon kayo sa mga legitimate mga lending, financing at bangko. Paano nyo malalaman yan? Pagka ang lending, bangko or financing is registered sa SEC at nasa CIC, ayan. Sige pwede kayong manghiram dyan. Doon sa dalawa ninyo tignan sa SEC tsaka sa CIC. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.